Sa umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas at saka all over the world guys. Hayon dito sa ating mga nasagap na balita. Bago natin umpisahan ng ating YouTube channel or YouTube updates, ay gusto ko lamang pong introduce sa inyo ang ating YouTube channel. So, intro. Okay, alright. Dito na naman tayo guys kung saan update tayo palagi sa patungkol sa King Pao. Ngayon guys, ngayon na parang makikiramdam na yung mga fans ng King Pao dahil ang mga ibabalita ko sa inyo ay alam kong super duper excited kayo dito. Kaya maraming mga netizen ang nag-aabang sa balitang ito dahil ang Star Cinema guys, tuloy-tuloy na po ang kanilang paayuda sa mga netizen. Ang ayuda na sinasabi ko guys ay yun po yung tuloy na talaga kasi nga po na-dispose na lahat yung mga tickets ng King Pao. Kumbaga sa madaling salita guys, ay lahat ng mga tickets na ginawa ng Star Cinema or mga ABS-CBN sa movie ng My Love Will Disappear, ayun po, nabenta na agad-agad. At parang kukulang pa daw yung ticket kasi ang dami naghahanap po ng ticket. Supposedly guys, sabi daw ng Star Cinema sa production ng My Love Will Disappear is kung ito ay mabenta lahat yung kanilang mga ticket or something which is all of that can buy or they can should you buy, parang ganon, ay alam naman din natin na baka siguro sila na yung magiging highest draws. Kasi nga po guys, ayon dito sa ating legit na sources ay para kasing yung parang ito lang kasi ito yung pansin ng mga netizen din ito guys, ayon din dito sa loob ng showbiz. Diba sila Alden Richard at saka si Catherine Bernard po ay medyo naglaylo yung kanilang showbiz career as of now. Diba pansin niyo po ba yan guys? After yung kanilang shooting na or yung kanilang movie na My Love ay Hello Love Again, doon na po parang kumbaga naglaylo na po yung kanilang career sa showbiz, and then yung acting career nila is naglaylo, and then itong si Alden is parang bumalik sa pagko-host. Samantala si Catherine nata is parang nag-endorse lang ng something or something products. Parang yun na ata yung pinag-aabalahan ng dalawa sa ngayon. Pero yung acting career ay hindi na po natin parang it's not parang guys kasi ito ay galing sa ating legit na sources. Totoo na naglaylo yung kanilang career. Lagyan lang natin ng parang kasi galing dito sa ating legit na sources Pero ang katunayan guys is totoo na naglaylo daw yung career ng Cats Dayan. Okay, back to topic tayo. Ano guys? Ito guys yung, di ba naglaylo yung career ng Captain after the My Love Will Disappear, after the kanilang movie. And then, there comes a time na tinanong ang King Pao kung ano ba yung susunod na kanilang magiging movie after this My Love Will Disappear nila. You know guys, ang sagot nila ayun dito sa nasagap natin sa loob ng showbiz yesterday on this one guys is kung yung pakiramdam daw ng management na ang makakuha ng highest gross this year
is ang mga Kimpaw. Pero dahil pinaglaban daw ng isang direktor ang captain, parang kumbaga pinaglaban kasi daw ang direktor ang captain ay dito daw nila makikita kung ano talaga yung kung ano or saan talaga yung hangganan ng highest cross mo sana yun. Pero ito mga guys, dahil nga po pinaglaban ng isang direktor ang captain at pakiramdam ng mga iba na yun is parang ang captain ng makakakuha sa highest cross. Kaya ang supalpal dito sa captain ay parang kumbaga maglaylo muna sila sa acting career. That's the reason why guys na yung angkat ang Kimpaw as of now is yun na yung priority nila na bibigyan ng mga project. Kasi yung pabor kasi sa kanila pabor sa Kimpaw. Ang dami mga netizen ang nagsasabi na pabor sa Kimpaw yung nangyari na yung biglang hindi na muna mag-movie yung dalawa and then lahat ng kanilang mga gagawin muna is parang malayo muna sa series parang nanon guys. Pero ito tama lang naman na hindi muna sila gumawa ng kanilang movie dahil nga si Alden Richard ay parang naglaylo na din daw kay Catherine ayon dito sa ating legit na sources. Naglaylo siya guys, kumbaga is dumipensa or kumbaga nagdistansya dahil nga sa kaganapan na hatid ng mga iba dito na kung saan ay matikita mo yung katotohanan guys. Kaya yung mga sinasabi nila dito na yung sinasabi nila na hindi totoo yung Catherine or mga very sweetest moments si Catherine, yun pala guys kumbaga si Catherine Bernardo kailangan pala na yung kanyang kalaptin ay sumusumad sa management. Para sa ganun, yung chemistry ay talagang may katotohanan. Pero dahil dito na medyo panay ng ibas daw ni Alden ngayon, ay naahalapan na yung mga iba at yung itong si director or itong sa Star Tinuma dahil ganyan po yung naririnig niya in behalf na pabor naman sa kanila yung ginagawa nila sa Kimpaw ay yun nga po guys, parang instead na bigyan pa ng maraming project ang Catherine ay binigay na po kay Kimpaw. Kaya sa susunod na ngayon guys, kahit man hindi na natin asahan na makuha nila Kimpaw yun nga po ang highest gross, at least may mga project pa rin sila na susundan nito. Ito daw yung nagpapanabigay takas sa mga fans ng Catherine na kung saan kahit na makuha nila yung highest gross kung yung pakiramdam daw naman nung dalawa is parang malayo sa katotohanan is useless pa daw saan. Which is tama naman kung sakaling ganun guys kasi kung yung pakiramdam mo na lang yung titignan mo at hindi mo na alam yung ibang tao, di parang sinasabi mo na wala kang karapatan na husgahan or kumbaga is parang wala kang guts or balls na gawin yan kasi nga yun nga mahirap na diba. Kaya ito guys napaka-excited ng mga tao kasi nabenta lahat yung mga ticket ng Kimpaw sa My Love Will Disappear La. Pero ang problema dito guys is humihingi pa daw ng mga fans ng mga another ticket kasi nga parang nakulangan doon sa bininta nila. Parang kulang daw yung ticket. So ibig sabihin guys, baka makukuha nila yung highest gross. Pero ang tanong sa kanila kasi guys, ang tanong pa si dito, ilan ba yung ticket na nabinta? Kasi
Ang pinapahluwati kasi ng isang management nito is hindi sila pabor na maging ang highest gross ay ang Kim Pao. Hindi ang captain. Hindi sila pabor yan guys. Kaya maraming mga netizen ang nagsasabi na bakit hindi sila pabor. Wala namang ginagawa ang Kim Pao sa captain. Yun nga po yung iniisip natin dito guys. Kumbaga palawatin natin yung ating pag-iisip bilang isang fans o so whatsoever. Bilang isang fans guys ay pabor ako sa yung wala namang ginagawa ang cut din, di ba? Ang Kim Pao sa cut din. Pabor ako na yung kung saan hangganan man yung guys, kung saan hangganan man yung kaya nilang gawin ba or saan yung mga fans ba magdedesisyon, hindi yung management. Para sa ganun makikita mo yung tinatawag na ano talaga yung status ng mga fans sa mismo movie na yun. Kasi pag ang management kasi yung nakafocus ka sa management ay ang hirap nun guys. Kumbaga, kung ilan lang yung ticket na gusto ng management, di kontrolado niya pa rin ng fans. Diba? Kaya hindi rin balansi Kaya ang dami nagsasabi na dapat ang mga fans daw ay mag-request sa management na gumawa ng maraming ticket. Kasi nga, ang dami daw naman nag-aabang. At kung pagdating naman sa voting process, siguro sa mga tinatawag natin na highest gross, ay siguro 100% or 99% mananalo doon yung tao. Kaya ito guys ay napansin daw sa loob ng showbiz na pinipilit daw nilang hanggang doon na lang daw yung ticket Kasi ang counting pala dyan guys, sa highest gross na yan, pagdating sa lahat is yung ticket. Kung tutuusin natin ano yung ticket na yan, kung tutuusin natin, ano meron sa ticket na yan? Diba? Kung tutuusin natin, ano meron sa ticket na yan? Kaya hindi din natin masabi kung ano talaga yung meron sa ticket na yan dahil pati tayo, hindi rin natin masabi sa kanila. And besides, kontrolado din ang management yan. Kaya na maraming mga netizen guys ang nagtataka kung bakit hinahayaan ng Star Magic na ganun lang gawin ang management ang mga alaga nila, diba? So sa aking lagay guys, hindi naman sa'yo masyado tayong aburido ba or abusado sa mga terms na yun. Sa sarili nating opinion kasi ito related lang tayo dito sa ating legit na sources May isa daw na parang pinahiya daw niya yung isang malapit na alam mo na o na hindi na tayo mabanggit guys kasi ito yung pinakamasakit kasi dito yung mabanggit tayo and then tayo din yung papalikan ba. Tapos hanap-hanap ng resibo. Yun yung pinakamahapan dito guys, yung hanapan ka pa ng resibo, hanapan ka pa ng ganito, mamaya fake news, mamaya ganito. Alam mo yun, parang hindi ka nakaka-focus mag-vlog pag ganun ba sa mga sinasaka. Hindi na ako nagbabasa ng mga comment dahil pag nagbabasa kasi ako ng mga comment, parang ayaw ko nang mag-vlog sa mga sinasabi ng mga iba dyan na commentors ba na walang ginawa kundi mang bash. Ito kaysa yun dito. Yung management pala ni Kim Chiu ay kinontra daw ng isang fans. And it's not fans, isang actress. Hindi daw sa yung kinontra niya dahil hindi siya sumama dun sa mga patibumba or dun sa mga alam mo na. Kasi itong management pala ni Kim Chiu guys is may mga politiko pala itong paborito. Ngayon,
Siyempre, pag may mga politics kasing paborito, ang daming ayuda niyan, di ba? Di naman natin pwedeng ipagtailay, ganyan talagang totoo yan na marami ang ayuda. Totoong talaga yan. Ayan guys, dahil na totoo naman na marami ang ayuda sa kanila. May ito yung parang sinasabi ng mga iba na kung talagang totoo daw yung mga pinagsasabi ng mga iba ba, bakit hinahayaan daw? Siyempre, itong management pala ni Kimi guys, itong management ni Kimi is nakitaan daw ng isang actress na medyo may something din. Ay, ang sabi daw nito, prenan ka daw niya itong si management ni Kimi na di ba alam mo naman na mahirap, yung bang mahirap ang kumbaga is mahirap mag-endorse ng politiko dahil nakakasira naman yan ng kariro, ganun ba? Ngayon, lama daw ang sagot nito at saka alam mo naman yung alaga mo na halos pinagagawa na nila kasi ang galing-galing niya, diba? Halos sobrang sikat niya tapos dinaganyan mo lang siya. Kumbaga, yung underestimated pa rin yung ticket ba? Kasi nga, yun pala yung dahilan. Yung dahilan pala. Magkaibigan pala si politiko at saka ito. Tapos, do you remember yung sinabi ko na yung management na pinaglaban ng captain? Yung director na pinaglaban ng captain. Pag ganon din pala dito sa showbiz guys, kung halimbawa lang, kung ganon din pala sa showbiz, ay akala ko lang yung dun lang sa karera ng yung simple lang ba, yung karera na tunay lang, pero pati rin pala sa mga halaga sa show business, gumagarapal din pala yung mga ganon na umarkyat din ng politiko dito. Alam mo tayo sabi na actress sa kanya is, ikaw ang nagbigay ng sakit sa ulo, ikaw ang nagbigay ng parang kumbaga is, ikaw ang nagbibigay ng sakit sa sarili mong ulo, parang ganon na yung panggit ng isang actress sa isang management guys. At yung management na yun guys is mismo yung management pila Kim Chiu. Kasi si Paolo Avellino naman guys is wala namang management yan. Wala siyang management kundi freelance yan. Anytime lang man. Anytime kahit sino pwede sa kanya yan. Kasi nga po wala siyang management eh. Yan yung maganda kay Paolo. Pero si Kimi may management yan. Kaya hanggat maaari is anytime din siya na hindi kagaya ni Paolo na yung si Paolo kasi kahit sinong male na ay kahit female na pan sa kanya okay lang. Pero si Kim Chiu ay hindi. Kasi magkaiba sila eh. Sa ayaw at gusto naman ni Paolo kung sakali ay magpunta si Kim Chiu sa iba, it's okay naman kasi nga hindi naman sila favor sa kwan ba? Kumbaga, hindi naman sila under dun sa sinasabi natin na kontrata, kundi si Kim Chiu lang yun may kontrata sa ABS-CBN at hindi po kasali si Paolo dyan. Guys, kaya yung sinasabi natin dito medyo masyadong kumbaga is parang nalalabuan tayo, parang ganun. Pero that's true. Agree naman ako dyan eh. Pero yung tignan natin na medyo kakaiba. May something wrong na hindi natin maintindihan eh. Yun yung sinasabi natin na hindi tama yung ginagawa ng isang management team dito kay Kim Chiu at si Paolo Avellino. Alam mo guys, kapag ang pansin kasi ng mga iba dito guys is parang dehado daw ang Kim Pao dahil alam niyo yung umpisa kung bakit na-reschedule yung movie nila na My Love Will Disappear dahil nag-o-orn pala yung management nila guys. Yun yung dahilan kung bakit parang
na nabuo yung salitang nabuo reschedule sa kanila. Nabuo yung salitang reschedule ay dahil din sa kanilang management. Pero siyempre, tinatago nila yan para sa ganun hindi naman mahalata ba? Mahirap naman kasi guys, ipahalata mo mismo. Alam mo na kung ano na yung magiging, ano na yung sequel, diba? Alam mo na kung ano rin mangyari. And this is for today, our vlog, at maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Alam kong kayo ay masugid nating tagapanood sa lahat at ingat po tayo palagi at maraming salamat. God bless again, guys.